Salamat po. Dear Senator Lacson and honorable members of the Blue Ribbon Committee, again, I am Roberto R. Bernardo, formerly an Undersecretary for Operations of the Department of Public Works and Highways. Today, I am once more before the Honorable Blue Ribbon Committee upon its invitation and consistent with my assurance during my first appearance last September 25, 2025 to fully cooperate in its ongoing investigation. I am here not only out of respect for the invitation of the Honorable Committee, more importantly, I am compelled to come clean because of my fear of God Almighty and my ardent desire for my countrymen to give me a chance to atone for what I have done and failed to do, for which I offer no excuse or justification. Nung ako'y nabanggit sa mga irregularidad na ito, ang una kong naisip ay manahimik tungkol sa nalalaman ko. Haharapin ko na lang ang mga asunto na isasampa sa akin. Ako ay aasa na lamang sa pamamagitan ng aking pananahimik ay makakakuha ako ng proteksyon mula sa makapangyarihan sa politika at maimpluwensyang mga personalidad na silang may pakana o kaya nagbigay daan sa mga irregularidad na ito. Gayunpaman, napagtanto ko na ang isang pagkakamali ay hindi maaaring iwasto ng isa pang pagkakamali. At kung may maisang pamangkaso ay maaaring magtagal ito bago matapos. Sa aking pagkakaalam sa mga nakarang scam, tulad ng ilang kaso ng PDAF, mahigit isang dekada na ang nakalipas, hanggang ngayon ay dinidinig pa. Kawawa ang bayan. Hindi ko matiyak kung ang mga pangunahing may sala sa mga irregularidad na ito ay mapapatawan ng kaukulang parusa sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, umaasa ako na sa pamamagitan ng kasulukuyang mga pagdinig ay makakabuo ang ating mga mambabatas ng kaukulang batas na hindi lamang tutugon sa epekto ng mga maanumalyang gawain ito, kundi na rin makakapigil sa pag-ulit nito. The magnitude of the irregularities and how this have gravely affected and will affect our nation and its citizens cannot be overemphasized. I am committed to disclose everything that I know regarding these anomalies, particularly the complicated and ingenious ways by which these were carried out and perpetrated all these years. This, despite the serious threats to my personal safety and that of my family and loved ones. Mula sa aking paninilbihan bilang isang mababang laborer hanggang ako'y naging isang undersecretary, napag-alaman ko na ang profesional na kakayahan at integridad ay maaaring hindi sapat upang matiyak ang tagumpay sa profesional na karera ng isang tao. Nakapaloob sa isang tiwaling sistema kung saan ang isang tao ay pinangakuan ng biyaya o kaya'y pinipilit na lumahok sa mga irregularidad. Ang takot sa maaaring masamang mangyari bunga ng hindi pagsunod o pagnanais na rin sa personal na pakinabang o kaya'y kombinasyon ng dalawang ito ay sumisira sa moral na direksyon ng isang tao. Lalo na kung ang mga dapat na may pangunahing kakayanan na humadlang sa masamang gawain ay siya ring may pakana nito at nagbibigay daan dito. Naniniwala ako na hindi lamang ako ang nakaranas sa sitwasyong ito. Nakikiusap ako sa mga nasa ganitong kalalagayan na magtiwala sa kinauukulan at lumantad na at makipagtulungan sa kasalukuyang investigasyon. In connection with my application for coverage as a state witness under Republic Act No. 6981, I have earlier submitted to the Department of Justice a second supplemental affidavit, further clarifying my previous disclosures on the government flood control and other infrastructure projects subject of the present proceedings. Once again, with the assurance of the Honorable Committee that my rights and benefits under RA 6981 shall be respected, I will be submitting the second supplemental affidavit to the Honorable Committee with the prior authority of the Department of Justice through the Honorable Frederick A. Vida, Acting DOJ Secretary, as set out in an authority to disclose, which I am likewise submitting to the Honorable Committee. Thank you po.